Hi mga ka-Twin Bakers! For today's vlog, isi-share ko sa inyo yung naging 3 days trip namin papunta ng Cebu. At syempre, cake is life tayo. Tinapos muna namin ni Vera yung mga customized cake. At syempre, hindi mawawala yung mga cakes display. So thank you nga pala sa lahat ng mga suki namin. Kasi na-sold out lahat yung mga cakes. So papunta na nga kami nito sa airport. Although 9 PM pa naman yung flight namin. Syempre, inagahan pa din namin ni Vera. Ito nga yung first time na makakasakay ng eroplano yung mga anak namin. Tatlo nga lang sana kami aalis ng anak ni Vera. Kaso yung anak ko humihirit, gusto niya daw sumama. Kaya hinabol ko na lang yung ticket niya. Tapos ang layo na upuan niya sa amin. Parang nasa dulo ata siya. Good thing, bakante yung nasa window seat ko. Kasi ako yung nasa gitna. Sabi ko sa flight stewardess, baka kako pwede lumipat yung anak ko. So ayun, destiny pa din na makakatabi ko siya sa upuan. So hindi naman halatang sobrang excited sila ha. Medyo hindi nga lang nila ma-appreciate yung tanawin sa labas kasi nga madilim. Pero okay lang din, wala naman silang choice. Ang importante, na-enjoy nila yung every moment. So medyo mura nga lang nakuha ni Vera yung mga tickets namin kasi early siya nagpa-book. Yung kay Aliyah lang ako medyo napamahal. So mga nasa 45 minutes lang naman yung travel time namin. Sumakay lang kami ng Grab papunta dun sa hotel na pinabook ng travel agency. Ito nga pala yung kanilang FB page, Cebu Bohol Package Tour Services. So dito nga pala kami sa Grand Emilia Hotel nag-check-in at medyo malapit nga lang dito sa airport. So pagkadating nga namin, binigay kagad sa amin yung room na sobrang laki nga at sobrang na-enjoy namin yung pagstay namin dito. Lagi nga nagpapa-thank you yung mga bata kasi sobrang na-enjoy nga daw nila yung mga ganito. And medyo late na nga to, kaya natulog kami kagad. At ito na nga yung ganap pagkakinabukasan. Nagpa-order lang kami ng breakfast dito sa hotel. Syempre, kakain tayo bago tayo umalis. Kasi nga buong araw kami magsi-city tour. So yung sumundo nga sa amin, si Kuya Elmar, siya yung nakasama namin for 3 days. So shoutout nga pala sa'yo, Kuya. So yung una nga naming napuntahan ay yung Temple of Leia. Grabe, sobrang init nga ng pagpunta namin dito, pero carry lang. So yun, medyo mabilis ang picture-picture lang kasi parang 30 minutes lang ata kami dito. Grabe yung mga tough view. Parang ang sarap tumambay dito tuwing hapon. Kasi nga kitang-kita yung nasa ibaba. Then after ng Temple of Leia, Little Kyoto sana yung pupuntahan namin. Kaso parang wrong timing ata, sarado sila. Kaya dito na lang kami dumiretso sa Sirao Garden. Okay lang, marami namang magagandang Instagrammable spot. Kaso parang nakukulangan ako sa mga bulaklak. So yung next stop naman namin, dito naman sa Parisian Sky. So anyways, kinostomize nga pala ni Vera yung itinerary namin dito sa day 1. Tapos sa day 2 and day 3 may joiner kami. Kasi may mga lugar si Vera na gustong puntahan. So ako, hindi naman ako familiar. Sumusunod lang naman ako sa kanya. Kaya hindi ko din may share sa inyo kung magkano yung nagastos namin dito sa tour. So yung next na pinuntahan namin, dito naman sa Tops. Wala naman ako masasabi, okay lang. Siguro mas maganda tumambay dito kung gabi. Tapos hindi na rin kami umakyat ni Vera dito sa itaas. Kasi nga sobrang init ng oras na to. So yung next stop na pinuntahan namin, dito naman sa Taoist Temple. Grabe, parang sobrang ma-amaze ka kasi sobrang dami pala ditong tourist spot sa Cebu, no? Day 1 pa lang to, pero sobrang dami na naming napuntahan. Anyways, lunchtime na din to. Dito na din kami nag-lunch ni Vera sa CNT Lechon. At sa lahat na lechon na natikman namin, ito ata yung pinakamasarap. Kasi saktong-sakto lang yung timpla niya. Hindi sobrang maalat at hindi rin sobrang mataba. Tapos parang natuwa pa kami dito ni Vera kasi parang nagkaroon kami ng deja vu. Yung feeling naming dalawa parang nangyari na to. Ewan ko, siguro sa panaginip. So anyway, sobrang na-enjoy naman namin yung lunch namin dito sa CNT. At going na kami dito sa Cebu Heritage Monument. So dito nagpicture lang kami saglit kasi sobrang init ng oras na to. Parang mga 3 PM ata. Tapos dumiretso na lang kami dito sa Island Souvenir Shop. Bumili lang kami ng onting pasalubong na dadalhin namin pauwi ng Iloilo. At yung huli nga namin pupuntahan ay yung 10,000 Roses. Bago nga kami pumunta doon, ito yung mga nadaanan namin. Grabe, parang times 3 ng Iloilo kalaki yung Cebu. Hindi ko ma-imagine na ganito pala siya kalaki. Hindi ako nagsisi na ito yung napili naming puntahan ni Vera. At dito na nga kami sa 10,000 Roses. Tignan nyo naman, sobrang init. Isa din tong lugar sa lagi kong nakikita sa feed ko. So ganito pala yung itsura niya, parang artificial flowers lang. Tapos kung gabi, parang umiilaw ata to. So ayun, nag-only picture muna kami ni Vera bago kami umalis dito. Sabi ko nga kay Vera, hintayin na lang namin na mag-sunset. Kaso parang mukhang matatagalan kami ata dito. So ayun, humanap na lang kami ng pwede namin kainan kasi parang medyo pricey ata dito. Then after namin magmerienda, umuwi na din kami. Dumaan kami dito sa Sisilex at tignan nyo naman, sobrang ganda niya. Next video na lang siguro yung day 2 and day 3 kasi sobrang haba. So yun lang guys, thank you so much for watching.